Hindi ka makakatakas kahit anong iwas ang gawin mo. Pilitin mo mang gawin ang tama. Kapag tukso na ang lumapit sa'yo ay wala ka ng kawala. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rosana, isang single mom. Sa edad kong 46, may pagmamayabang ko pa rin ang alindog kong taglay. Maalaga kasi ako sa aking katawan. Health conscious ako kaya naman mukha pa ring bagets. Mahilig akong magsumba, pampawala ng stress at cardio ko na rin. At siguro ay kaya napanatili ko ang aking kaseksihan. Bonus pa na makinis at maputi ako. Kaya napapanganga na lang ang mga kalalakihan sa tuwing dumadaan ako sa kanilang harapan. Hindi ako totally single dahil may ka-live-in ako na mas bata sa akin ng 5 taon. Si Hans. 2 years na kaming nagsasama. Mas maedad man ako sa kanya, mas mukha naman siyang matured tignan. Malaki kasi ang pangangatawan ni Hans at matangkad pa. Habang ako naman ay 5 flat ang height. Mahal na mahal ko si Hans. Kaya kahit ayaw ng anak ko na makipag-live-in ako sa kanya, hindi niya ako napigilan. Talagang gusto kong makasama na si Hans. Isa pa, ayaw ko ring maging pabigat sa anak ko at sa asawa niya. Mula nang magsama kami ni Hans, pakiramdam ko ay bumata ako ng husto. Lagi kasi akong busog sa kanyang pagmamahal at alagang-alaga niya ako sa kama. Talagang nabibigay niya ang pangangailangan ko bilang babae dahil napakahilig ni Hans sa bagay na yun. Tapos sobra pa kong manggigil. Naaminin kong gustong-gusto ko. Yun nga lang, masyadong seloso si Hans. Dahilan kung bakit madalas kaming mag-away. Tinitiis ko na lang kasi sobra ko siyang mahal. Pero dumating din ako sa punto na napagod akong intindihin siya. Kaya nagpa siya akong umalis muna upang makapag-isip-isip. At dito nga sa bahay ng aking anak, pansamantala akong tutuloy. Nasa ibang bansa siya at nagtatrabaho. Ngunit nakausap ko na siya at pumayag naman ito na sa bahay muna nila ako tumuloy. Nag-iisa ko lang siyang anak kaya siya lang ang tanging malalapitan ko. Welcome ka sa bahay namin, ma. Kahit kailan mo gustong manatili ay walang problema. Sabi pa sa akin ng aking anak. Nakailang katok na ako sa pintuan nang biglang bumukas ang pinto. Mama Rosana, kayo na po pala yan. Nakangiting bati sa akin ni Tom, ang asawa ng aking anak. Pasok po kayo. Sabay kuha sa mga gamit ko. Ikaw na ba yan, Tom? Nagulat ako dahil napakalaki ng pinagbago nito. Dati kasi ay napakapayat ni Tom. Pero ngayon, masasabi kong kasing katawan niya na si Hans. Ako nga po. Wika naman ni Tom. Ang laki na ng pinagbago mo. Muntik na kitang hindi makilala. Wika ko habang naglalakad papasok sa bahay. Talaga po? Sana gumawa po din ako sa paningin niyo. Ngiti lang ang naisagot ko kay Tom. Pero tama naman ito. Aaminin kong lumabas talaga ang kagwapuhan niya nang nagkalaman. Lumakas ang dating. Maupo po muna kayo at kukuha ko ng merienda. Wika ni Tom. Tom, pwede bang tumuloy na muna ako sa magiging kwarto ko? Pagod kasi ako at gusto ko sanang magpahinga. Sige po. Inihatid ako ni Tom sa magiging kwarto ko. Nang makaalis si Tom ay nahiga na ako. Habang nakahiga, hindi niya maiwasang isipin si Hans. Aaminin niyang namimiss niya ito. Kung hindi siya umalis, siguradong sinusuyo na siya ng lalaki. At ang paraan ng panunuyo ni Hans sa akin ay isang matinding romansa. Pagkatapos nun, back to normal na ulit sila. Wala nang usap-usap. Na narealize niyang mali pala. Dahil hindi naman nila napag-uusapan ng totoong problema. Habang nagmumuni-muni ay hindi niya namalayan na nakatulog siya. Nagising lang siya pasado 5:00 ng hapon. Bumangon siya at dumiretso sa banyo para umihi. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng banyo,
Napasinghap siya at napatulala sa kanyang nadatnan. Nasa loob si Tom. Kasalukuyang nagpupunas ng tuwalya sa katawan. Mukhang katatapos lang nitong maligo. Nanlaki ng husto ang mga mata niya, kasabay ng malakas na pagsinghap. Narinig yun ni Tom at napahinto sa ginagawa, saka lumingon sa gawi niya. Halatang nagulat din ito, pero sa pagtataka niya, hindi man lang ito kumilos upang takpan ng katawan. Ano ka ba, Tom? Bakit hindi ka naglalak ng pinto ng banyo? Natataranta kong wika bago isinara ang pinto ng CR. Nagmamadali ako na bumalik sa kwarto at naupo sa kama. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya. Bakit ba inabutan niya sa ganoong ayos si Tom? At bakit ba kasi doon agad dumapo ang mata niya? Nakakahiya. Pagsapit ng hapon, magkasabay kaming kumain ni Tom. Tahimik lang ako. Habang si Tom naman, ramdam ko na titig sa akin habang kumakain. Kaya na-conscious ako bigla. Hanggat maaari, iniiwasan kong tumingin sa kanya dahil naiilang ako't nahihiya dahil sa nakita ko. Bakit po parang iniiwasan niyo ko? May problema po ba, ma? Muntik na siyang mabulunan sa tanong ni Tom. Wala, Tom. Wala akong problema. Sagot ko na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Dahil po ba sa nangyari kanina? Napalingon ako kay Tom dahil sa sinabi nito. Gusto ko sanang sabihin na hindi dahil doon. Pero nang magtama ang tingin namin, ay bigla akong napipi. Kasabay nun ay may naramdaman akong init sa aking pisngi. Pwede po bang kalimutan nyo na yun? Huwag nyo na pong isipin yun para hindi na kayo mailang. Pakiusap ni Tom sa akin, kaya tumango siya bilang sagot. Pagkatapos kumain, ay ako na ang nagligpit at naghugas ng pinagkainan. Nagpahinga lang ako saglit, bago pumasok sa kwarto at nahiga sa kama. Nang tignan niya ang kanyang phone ay maraming missed call sa kanya si Hans. Hindi niya yun pinansin at nahiga na. Habang sinusubukan niyang matulog, bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Namimiss niya kasi si Hans. Pero kailangan niyang magpakatatag at panindigan ang desisyon na lumayo muna para makapag-isip-isip. Hanggang sa namalayan na lang niya na basa na ang unan niya dahil sa luha. Kinabukasan, maaga siyang nagising kahit puyat. Nang tingnan niya ang phone niya ay nakita niyang tadtad na naman yun ang missed call ni Hans. Nagkibit balikat lang siya dahil ayaw niyang ma-stress. Ang ganda pa naman ng umaga. Dumiretso siya sa kusina upang magluto ng agahan. Para pag nagising si Tom ay kakain na lang sila. Habang nagluluto ay nakikinig siya ng sounds mula sa kanyang phone. Kaya hindi niya narinig nang may lumapit sa kanya at may humawak sa kanyang balikat. Sa gulat ay muntik kong maibagsak ang sandok na hawak ko. My goodness, Dave. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Iritabling wika niya dito. Pasensya na. Hindi ko alam na magugulatin pala kayo. Nakangiting wika ni Tom at napansin niyang pawis na pawis ito. Tsaka kanina ko pa po kayo kinakausap. Mukhang wala po kayo sa sarili niyo kaya hindi niyo ako napansin. Tinanguan ko na lang si Tom. Teka, kanina ka pa ba gising? Ano ba ang ginawa mo at pawis na pawis ka? Sunod-sunod kong tanong sa aking manugang. Nagja-jogging po ako. Gawain ko na tuwing umaga. Sagot ni Tom sabay ngiti ulit. Hindi na siya sumagot pa. Kaya naman pala ang laki ng pinagbago dahil talagang inaalagaan niya ang kanyang sarili. Maya-maya ay may kapilihang pumasok sa isip ko. Naalala ko na naman yung nakita ko sa banyo. Ma, natulala ka na naman. Okay ka lang ba? Tanong ulit ni Tom sa kanya, kaya bigla siyang nahiya. Tara na kumain, Tom. Tamang-tama at katatapos ko lang magluto. Pag-iiba ko ng usapan. Habang kumakain ng umagahan ay marami kaming napagkwentuhan ni Tom. Napakadaldal kasi nito, kaya unti-unting nawala yung pagkailang ko sa kanya at naging komportable na rin ako. Lumipas ang araw,
Naging maayos na ang samahan namin ni Tom. At dahil komportable na ako sa kanya, naikwento ko na ang tungkol sa problema ko sa aking boyfriend. Alam kong alam ni Tom yun. Pero mas naikwento ko sa kanya ng detalyado yung problema ko kay Hans. Sa tuwing naikukwento ko kay Tom ang problema ko sa aking love life, gumagaan ang aking pakiramdam. Ang sarap pala sa feeling pag may napagsasabihan ka ng problema mo. 2 araw ang lumipas, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Maganda rin palang makapagpahinga saglit kapag nararamdaman mong hindi na maganda ang takbo ng relasyon nyo. At ngayon nga, nakapagdesisyon ako na kausapin si Hans ng araw na yon. Ngunit ang maganda kong mood ay nawala dahil hindi naging maayos ang pag-uusap namin ni Hans. Wala talaga itong pinagbago. Sa umpisa ay maayos naman itong kausap. Sa katunayan nga, nakumbinsi na ako nitong bumalik sa kanila. Ngunit biglang nag-iba ang malambing nitong boses nang malaman nito na kaming 2 lang ng asawa ng anak ko ang magkasama sa bahay. Pinagseselosan ni Hans ang asawa ng aking anak. Dahil doon ay in-off ko na ang phone at binagsak yun sa sofa. Napaiyak na lang siya sa klase ng utak meron si Hans. Ang tanging hiling lang niya ay mawala na ang pagiging seloso nito. Yun lang ang humahadlang sa masaya nilang pagsasama. Pero malabo na yatang mangyari yun. Ma, bakit ka umiiyak? Napalingon siya sa kanyang likod nang merong magsalita. Nandun si Tom. Medyo nahiya tuloy siya dahil nakita siya nitong umiiyak. As usual, si Hans na naman. Sagot ko na lang sa kanya. Nilapitan siya nito matinabihan. Wag na po kayong umiyak, ma. Wika nito sabay hawak sa aking kamay. Don't worry. Medyo disappointed lang ako. Pero sanay naman na ako sa kanya. Sagot ko kay Tom. Naramdaman ko ang pagpisil ng kamay niya sa kamay ko. At dahil doon, medyo gumaan ang aking loob. Ikinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari. Pwera lang sa part na siya yung pinagseselosan ni Hans. Ewan ko ba kay Hans kung bakit sobrang seloso. Akala mo naman lahat ng lalaki sa mundo ay magkakagusto sa akin. Wika ko kay Tom. Ma, maganda ka. Sexy. Malakas ang dating. Kaya hindi niyo po masisisi si Hans kung maging paranoid. Kung wala nga lang akong asawa, aagawin ko talaga kayo kay Hans. Natawa ako sa sagot ni Tom. Ikaw talaga masyadong palabiro. Wika ko, pagkatapos ay nagtawanan kami habang hindi pa rin binibitawan ni Tom ang aking kamay. Isang gabi, anong oras na ay hindi pa rin nakakauwi si Tom. Nagpaalam ito sa kanya na may pupuntahan at gagabihin na ng uwi. Pero mag-aalas 11 na ay wala pa rin ang lalaki, kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Hanggang sa nakatulog na siya sa sofa, kakahintay kay Tom. Naalimpungatan siya nang nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Hans, nangihina niyang wika. Miss na miss niya na ang ganong pakiramdam. Pero parang may kakaiba lang sa paraan ng pagromansa nito. Noong una, ang akala niya ay nananaginip lang siya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, na-realize niya na si Tom pala ang dahilan ng kiliting nararamdaman niya. Nanlaki ang mata ni Rosana dahil sa pagkakabigla. Bakit ginagawa nito mang ganoong bagay sa kanya? Sa kabila ng maraming tanong at pagtutol ng kanyang kalooban, hindi niya maikaila sa sarili na may pagkasabik siyang nararamdaman. Bumilis ang tibok ng puso niya sa pananabik, kaya saglit siyang nawala sa sarili. Ngunit bigla siyang natauhan nang makita niya ang wedding picture ni Tom at Andrea na nakasabit sa pader. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa pagkagising ng diwa niya. Paano niya nagawang mag-enjoy sa nangyayari? Tumigil ka, Tom. Pakiusap niya sa manugang habang pilit niya itong tinutulak palayo. Ngunit malakas si Tom kaya nahirapan siyang labanan ito. Rosana, please. Pakiusap ni Tom at namumungay ang mga mata nito. Ngunit alam niyang kailangan niyang lumaban, alang-alang sa kanyang anak.
Nag-ipon siya ng lakas, saka buong lakas niyang itinulak si Tom. Kaya nagawa niyang tumayo. Ramdam na ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Pagkatapos pakalmahin ang sarili, malungkot siyang tumingin kay Tom. Matulog ka na, Tom. At sana ay kalimutan na natin to. Mariing wika niya sa manugang na medyo nanginginig pa ang boses. Pagkatapos nun, nagtungo siya sa kanyang kwarto. Naaasar siya sa sarili kung bakit nagawa niyang mag-enjoy sa kalingang ibinibigay ng lalaki sa kanya kanina. Pero nagpapasalamat din siya dahil nagawa niyang piliin ng tama. Naiwasan niya ang tawag ng tukso. Nang hihina man ay dumiretso na siya sa kama upang matulog. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay wala kaming imikan ni Tom. Hindi namin napag-usapan ang nangyari. Hindi rin naman nagpaliwanag sa akin si Tom. Mabuti na rin yun dahil ayoko din siyang makausap tungkol doon. Lasing lang si Tom at namimiss ang asawa kaya nagawa niya ang bagay na yun. Sabi niya sa sarili na pilit kinukumbinsi na lilipas din ang lahat. Pero paano naman niya maibabaon sa limot ang nangyari kung lagi niyang napapansin ang mga banayad na sulyap sa kanya ni Tom? Sinubukan kong iwaksi ang kakaibang damdamin na gustong kumawala sa akin. Lagi kong ipinapaalala sa sarili ko na asawa siya ng anak ko at dapat ay maging matatag siya sa tukso bago pa sila mapunta ni Tom sa isang sitwasyon na mahihirapan silang makawala. Ngunit sabi nga nila, habang pinipigilan mo ang isang bagay, mas lalo lang itong lumilitaw. Mas lalo lang itong magpupumiglas hanggang sa tuluyan mo itong mailabas. Kahit anong pilit kong kalimutan o pigilan ang pagnanasa ko sa aking manugang, pakiramdam ko ay mas lalong tumindi ang aking nararamdaman para sa kanya. Mas lalo akong nabaliw at natagpuan ko na lang ang aking sarili na higit na nagnanais para sa kanya. Sa bawat sandaling lumipas ay siya na lang ang tanging tumatakbo sa aking isipan na naging dahilan upang hindi ako makapag-focus sa iba. Maging si Hans na iniiyak-iyakan ko lang ay nawala na sa aking isipan. Isang araw, habang nasa sala ako at abala sa pagtitiklop ng damit, biglang dumaan si Tom sa harap ko na nakadisplay ang matipuno at pawisan nitong pangangatawan. Napangangan na lang ako habang pinapanood ko siyang naglalakad papuntang kusina. Ngunit bago ito mawala sa kanyang paningin, nilingon pa siya ng lalaki. Kaya huling-huli siya ni Tom na halos maglaway. Mabilis kong iniwas ang aking tingin dahil sa pagkapahiya. Ay kabayo! Muntik siyang matumba dahil sa gulat. Mabuti na lang at mabilis si Tom kaya naalalayan siya nito. Ipinulupot nito ang kamay sa bewang niya kaya napakalapit nila sa isa't isa. Kasabay nun ay naamoy niya ang preskong amoy ni Tom. Bagong ligo kasi ito. Pero nairita siya dahil nakatapis lang ito ng tuwalya. Maya-maya pa ay nagkatitigan kami. Nagsubukan kami ng tingin. Pakiramdam ko ay sinusubok niya ako kung bibigay ba ako. Ilang saglit pa ay akma nitong ilalapit ang mukha nito sa akin. At imbis na umiwas ako, napapikit na lang ako. Parang harap-harapan kong sinabi sa kanya na sumusuko na ako. Okay ka lang ba? Bulong ni Tom sa akin. Sa sobrang lapit ng mukha niya sa tenga ko, naramdaman ko ang mainit niyang hininga. Napamulat ang aking mata na mariing nakapikit at napanganga na lang ako dahil sa tinuran ni Tom. Lalong nag-init ang aking mukha dahil sa sobrang kahihiyan. Akmang kakalas ako sa pagkakayakap niya, pero malakas siya kaya hindi ako nakawala. Napailing-iling si Tom habang nakangiti. Tila aliw na aliw ito sa aking ekspresyon. Kung gusto mo talaga, hihintayin kita sa kwarto ko. Ayaw ko kasi na magbago na naman ang isip mo. Baka sabihin mo pinilit na naman kita. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at susundin ko. Bulong nito sa akin, saka ako binitawan at nakangiting nilagpasan ako. Naiwan akong natulala dahil sa sinabi ni Tom.
Habang nasa kwarto't nakahiga ay hindi ako mapakali. Iniisip ko yung sinabi sa akin ng manugang ko. Alam niya na dapat niyang kalimutan ng sinabi ni Tom. Pero pilit yung sumisiksik sa kanyang isipan. Ipinikit niya ang mga mata niya at sinubukang tanggalin ang mga bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Lahat ng mga bagay na mali, pero hindi niya maiwasang pagpantasyahan. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Maghahating gabi na nang magising siya na hinahabol ang paghinga dahil sa isang panaginip. Sa panaginip niya, kasama niya si Tom sa kwarto nito habang nagsasalo sila sa isang mainit na sandali. At ang hindi niya lubos matanggap, ang katotohanang enjoy na enjoy siya sa piling ni Tom. Dahil doon ay nakaramdam siya ng panunuyo ng lalamunan at matinding pagkauhaw. Pumunta siya sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Ngunit matapos uminom, ramdam niya na walang pagbabago. Nanunuyo pa rin ang lalamunan niya. Iritable siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit nanlaki ang mga mata niya dahil sa ibang kwarto siya dinala ng kanyang mga paa. Namalayan na lang niya ang kanyang sarili na kumakatok na siya sa pintuan ng kwarto ni Tom. Medyo matagal siyang naghintay na bumukas ang pinto. Para bang binibigyan siya ng pagkakataon na magbago pa ng isip. Maya-maya pa ay kakatok ulit sana siya nang sa wakas ay bumukas ang pinto at iniluwanon si Tom na mababakas ang ngiti sa labi kahit madilim. Maya-maya ay hinawakan niya ang kamay ko at hinila ko papasok sa kanyang kwarto. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin ni Tom. "Anong kailangan mo?" Tanong ni Tom sa akin. Kailangan ko pa bang sumagot gayong alam kong alam naman niya ang kailangan ko? "Sumagot ka, Rosana. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo." Napalunok ako. Tom, pumapayag na ako. Hinihingal kong pakiusap sa lalaki. Napangiti naman si Tom sa sinabi ko. Napigil ang paghinga ko dahil hindi kumikilos si Tom. Ayaw niya na ba? Nagbago na ba ang isip niya? "Please, kailangan kita. Gawin mo na ang gusto mo." Mahina akong pakiusap. Nakaramdam ako ng excitement nang hapitin niya ako sa bewang. "Lahat ng gusto kong gawin?" Nakangising tanong nito. Napayuko ako dahil hiyang-hiya ako sa pagkakatitig niya sa akin. Ngunit hinawakan niya ang baba ko at inangat yun. "Sumagot ka, Rosana. Gusto kong marinig mula sa'yo. Para naman alam ko kung ano ang gagawin ko." "Oo, Tom. Lahat ng gusto mong gawin." Mahina akong wika. "Pero ayoko naman kung ako lang ang may gusto. Dapat gusto mo rin." Bulong niya sa akin kaya lalo akong kinalabutan. "Oo, gusto ko." Nauutal kong wika. "Ano nga yung gusto mo?" Tanong ulit nito. Hanggang sa hindi na ako nakapagtimpi at naligaw na ang kamay ko sa bagay na yon. "Ito ang gusto ko." Pagkasabi ko nun ay sakalang kumilos si Tom. Napapikit na lang ako at hinayaan siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Noong una ay maingat pa si Tom. Hindi nagtagal ay naging marahas na ang bawat kilos niya. Pati ang pananalita niya ay marahas din. Ngunit ewan ko ba kung bakit bawat salitang sasabihin sa akin ni Tom ay mas lalo akong nakakaramdam ng pagkasabik. "Rosana, para ka pa ring dalaga. Ang sikip pa rin." Nakatayo kami habang buhat niya ako at hindi na ako nakasagot dahil busy ako sa pagkapit sa kanya. Maya-maya ay dahan-dahan siyang pumunta sa kama. Nagawa niya kahit hindi niya ako binibitawan. Hanggang sa hindi na namin namalayan ng oras, wala na akong ideya kung paano at anong oras kami nakatulog. Matapos ang nangyari ay naulit pa yun ng maraming beses. Sabi ko, minsan lang yun. Ngunit mahirap palang umiwas sa bagay na naumpisahan na. Lalo na at malaya kami sa bahay na magpakaligaya anumang oras namin gustuhin.
saang sulok man namin ng bahay maisipan. Alam kong malaking kasalanan ang ginagawa namin. Pero sa isip ko, wala namang makakaalam sa sikreto namin. Basta pag dumating na ang anak ko, titigil na rin kami ni Tom. Ngunit sadyang mapaglaro ang kapalaran. Dahil may nangyari na wala sa aking plano. Yun ay ang mahulog ang aking loob kay Tom. Todo deny pa ako noong una. Pero habang tumatagal, unti-unti ko ring tinanggap na mahal ko na nga talaga si Tom. Hindi lang kasi niya napupuna ng pangangailangan ko sa kama, kundi pati ang pag-aalagang kailangan ko ay naibibigay niya din. Sweet kasi si Tom at maalaga. Minsan nga nang magkasakit ako ay talagang inalagaan niya ako ng husto. Paminsan-minsan din ay niyayaya niya akong kumain sa labas para kaming nagde-date. May mga simpleng gestures din siya na talagang nakakapagpakilig sa akin. Tulad na lang ng bigla niya akong yayakapin, kikindatan, at ngingiti na parang magjowa kami. At ang pinakagusto ko sa lahat, bigla na lang niya akong hahalikan. Hindi ko maiwasang kiligin every time na gagawin ni Tom ang mga yun. Yung mga bagay na kulang kay Hans ay kay Tom ko nakita. Or siguro yun yung mga bagay na unti-unting nawala kay Hans dahil sa masyadong pagkaseloso nito. Kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko na mahalin siya. Isang gabi nakahiga kami ni Tom sa sofa at nanonood ng TV. Nakayakap siya sa akin ng mahigpit. Siya nga pala. Uuwi na si Andrea sa 1 buwan. Ilang linggo na lang at nandito na siya. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Tom. Aaminin kong nagulat ako. Alam kong dapat ay maging masaya ako dahil uuwi na si Andrea. Pero hindi ko magawa. Parang biglang nanikip ang aking dibdib sa lungkot. So dapat pala itigil na natin tong ginagawa natin. Matatapos na pala ang pagiging fubo natin. Bale wala akong wika. Pero deep inside, gusto ko nang umiyak. Lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Tom. Huwag kang mag-alala. May ilang linggo pa tayo kaya sulitin na natin. Hindi na kita masyadong maaasikaso pag nandyan na si Andrea. Hindi na pwede na kung saan lang dito sa bahay. Pero sa kwarto mo pwede. Pilyo nitong wika sabay halik sa leeg ko. Nakatalikod ako sa kanya kaya ramdam kong may biglang nabuhay. Hindi mo na ako kailangan pag dumating na si Andrea. Siya na lang ang asikasuhin mo at wag mo na akong isipin. Sagot ko na lang. Naku, nagsiselos ka ba? Iniharap ako ni Tom sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Wala akong karapatang magselos. Seryoso kong sabi. Pwede ka namang magselos habang wala pa si Andrea. At sisiguraduhin kong tatanggalin ko yung selos mo. Namula ako dahil sa sinabi ni Tom. Tom, ano ba? Saway ko sa kanya dahil iba na ang ginagawa nito. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na sumusuko na kay Tom. Doon mismo sa sofa, tuluyan niyang binura ang selos na nararamdaman ko. At kasamang binura nun yung guilt na aking nararamdaman. Araw ng pag-uwi ni Andrea, sinundo namin siya ni Tom sa airport. Ayaw ko sanang sumama ngunit pinilit ako ni Tom. Habang bumabiyahe, iba't ibang emosyon ang aking nararamdaman. Pagdating namin sa airport, bakas sa mukha ng anak ko ang kasiyahan ng salubungin namin. Nagyakap pa sa harap niya ang dalawa at ayaw man niya ay nakaramdam siya ng matinding selos habang pinapanood ang dalawa na sweet sa isa't isa. Hindi ko namalayan na may tumutulo na palang luha sa aking mga mata. Ma, bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ni Andrea. Saka ko lang napansin na basa ang aking mata. Wala naman anak. Masaya lang ako dahil sa wakas ay nakauwi ka na. Pagsisinungaling ko. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong nakatingin sa akin si Tom pero hindi ko na siya pinansin. Huwag ka nang umiyak ma dahil marami akong pasalubong sa'yo. Masayang wika ng anak ko saka ako niyakap. Lalo lang tuloy bumigat ang loob ko dahil sa konsensya.
Simula nang umuwi si Andrea ay unti-unti ko nang iniwasan si Tom. Pero aaminin ko na talagang nahirapan ako dahil talagang namimiss ko siya. Yun bang nasa iisang bubong lang kami, pero hindi na pwedeng gawin yung mga bagay na nakasanayan nyo na. Ang hirap, pero kailangan kong gawin para sa anak ko. Ayoko siyang masaktan lalong-lalo na't ayaw ko siyang magalit sa akin. Alam kong napakalaking kasalanan ng aking nagawa, pero hindi ko to ginusto. Lalong-lalo na ang mahulog ang loob ko sa asawa niya. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama at sinusubukang matulog, nakarinig ako ng katok sa pinto at isang pamilyar na boses. Si Tom yun. Nag-alinlangan ako. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pero may parte sa akin na hindi makatiis na makita siya ulit. Kaya binuksan ko ang pinto. At nakatayo siya doon. Nakatingin sa akin na may halong pananabik, guilt at lungkot. Rosana, miss na kita. Mahina niyang sabi. Alam kong mali, pero hindi ko na mapigilan. Hindi ko na talaga kaya. Dahil doon ay parang nanakip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga dahil sa pagpipigil ng damdamin. Gusto ko siyang itulak palayo para sabihin sa kanya na hindi na namin pwedeng ituloy ang aming relasyon. Pero at the same time, gusto ko siyang hilahin papasok sa aking kwarto upang muling damhin ang kanyang yakap at halik. Pero mas pinili niya ang magpakatatag. Ano ka ba? Hindi ba napag-usapan na natin to? Hindi na pwede ang gusto mo, Tom. Miss na kita, Rosana. Saglit lang naman to kaya tara na sa loob ng kwarto mo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Tom. Tumigil ka na, Tom. Buo na ang pasya ko. Kay Andrea mo na lang ibaling yan. Hindi ka ba nahihiya? Andyan na nga ang asawa mo tapos ako pa ang pinupuntahan mo. Matapang kong sagot at akmang tatalikod na sana. Ngunit hinila ko ni Tom at niyakap. Ayoko. Sa'yo ko to gusto ilabas. Please naman oh. Nagmamakaawa at nang gigigil na wika ni Tom. Kulang na lang ay bumaon ang mukha nito sa kanyang leeg. Tom, marahas ang kanyang paghinga. Tom, please. Maya-maya lang ay nausal niya habang nakapikit. Hindi niya alam kung ano ang ipinapakiusap. Kung ihihinto ba nito o itutuloy ang ginagawa. Hanggang sa namalayan na lang niya na nakapasok na pala sila ni Tom sa kanyang kwarto. Tuluyan na siyang nawala sa sarili at hinayaan na lang na mangyari ang hindi dapat. Mahal kita, Tom. Hinihingal niya pang wika sa gitna ng gloryang tinatamasa. Mahal din kita, Rosana. Walang pag-aalinlangang sagot ni Tom habang magkayakap sila't lasing sa kaligayahan. Kinabukasan, nang magising ako ay sakalang ako nakaramdam ng pagsisisi. Sa huli ay nagawa pa rin niyang piliin si Tom kesa sa anak niya. Kaya naman upang matapos na ang kabaliwan niya, nagpa siya siyang lumayo na ng tuluyan. Hindi ka na ba magpapapigil, ma? Kararating ko lang tapos aalis ka na agad. Malungkot na wika ni Andrea habang si Tom naman ay madilim ang muka. Kaya nga, ma. Bakit biglaan naman yata? Walang ganang wika ni Tom. Sorry anak. Pinapabalik na kasi ako ni Hans dahil nagkaayos na kami. Sagot ko at hindi pinansin si Tom. Kung dyan ka masaya, ma, hindi na kita pipigilan. Ihahatid ka na lang namin ni Tom. Wika ni Andrea. Wag na anak, susunduin naman ako ni Hans. Mas lalo pang nalukot ang mukha ni Tom dahil sa sinabi ko. Hindi ko na hinayaang makalapit sa akin si Tom dahil alam kong kukulitin niya lang ako at baka magbago pa ang isip ko. Kaya wala na itong nagawa hanggang sa makaalis ako. Pagdating namin ni Hans sa bahay niya, niyakap niya ako ng mahigpit. Pagkatapos ay ginawaran ng mainit na halik. Ramdam ko ang pagkasabik niya sa akin. Pero sa kasamaang palad, hindi ko magawang ipadama kay Hans ang parehong init na ipinapadama niya sa akin. Sa halip, pagkailang ang aking naramdaman. Hindi nakilala si Hans ng aking katawan.
tumutugon na lang ito sa mga haplos ni Tom. Alam kong naramdaman yun ni Hans at nagpapasalamat ako dahil hindi niya ako pinilit pa. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang lisanin ko ang bahay ng aking anak. Pero hindi pa rin nababawasan ang bigat ng dibdib ko dahil sa nagawa kong kasalanan. Sa nakalipas na linggo ay sinubukan kong ibalik ang pagmamahal na dati kong nararamdaman kay Hans. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi pa rin mawala si Tom sa isip at puso ko. Sa tuwing roromansahin ako ni Hans, ang tanging naaalala ko ay si Tom. Pakiramdam ko ay naiwan ng puso't isip ko kung nasaan si Tom. Ayaw ko namang madismaya si Hans, kaya sa tuwing ginagawa namin ang bagay na yun, nagkukunwari na lang akong nasasarapan. Isang gabi habang kumakain kami ni Hans ng hapunan, naglabas ito ng saloobin tungkol sa aming relasyon. Pilit ko man daw itago ay ramdam daw niya ang panlalamig ko. Nagpaliwanag ako para maintindihan niya ang pinagdadaanan ko. Pero hindi sapat yon para maliwanagan si Hans sa mga kinikilos ko. Paano ko nga ba sasabihin sa kanya na may ibang lalaki nang nagmamay-ari ng aking puso't katawan? Kaya sa huli ay nagkaroon kami ng malaking pagtatalo. Pagkatapos ng hapunan, masama ang loob ni Hans na umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Mga 9:00 ng gabi nang umuwi ito ng lasing na lasing at halos hindi na makatayo ng tuwid. Umiiyak at paulit-ulit na sinasabing may mahal na daw akong ibang lalaki. Kung noon ay naiirita ako sa pagiging seloso ni Hans dahil hindi naman totoo ang mga binibintang nito sa akin. Ngayon ay pagkaawa ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil this time, totoo na ang hinala nito. Isang araw, hindi niya inaasahan na bibisitahin siya ng anak niyang si Andrea. Napigil niya ang kanyang paghinga nang muling makita si Tom. Sinubukan niyang kumilos ng normal, ngunit kinikilabutan siya sa bawat sulyap ni Tom. Sa paningin niya ay mas lalo itong gumwapo. Kaakit-akit pa rin ito gaya ng dati, at hindi niya maitatanggi ang atraksyon na nararamdaman niya para rito. Saglit siyang natulala. At kung hindi pa siya niyakap ng anak, ay hindi pa siya matatauhan. Wala silang ginawa ng kanyang anak kundi ang magkwentuhan. Si Tom naman ay tahimik lang. At sa tuwina ay ramdam niya na nakatitig ito sa kanya kaya medyo na-conscious siya. After a few hours, iniwan niya ang mga ito upang magluto ng tanghalian. Medyo nakahinga siya ng maluwag nang mawala sa paningin niya si Tom. Nakakanerbiyos kasi ang mga titig nito sa kanya. Ilang saglit lang ay biglang sumulpot si Andrea sa kusina. "Ma, CR lang ako." Paalam nito saka pumasok ng banyo. Kasunod nun ay muntik na siyang mapahiyaw nang may yumakap sa kanya mula sa likuran niya. Pamilyar sa kanya ang amoy nito kaya alam na alam niya kung sino yun. "Tom, ano ka ba? Bitawan mo nga ako." Saway ko sa manugang ko. Miss na kita." Wika ni Tom sa kanya. Hindi siya pinansin ni Tom at sa halip ay sinamyu pa nito ang liig niya. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa ginawa ni Tom. "Aminin mo na kasi, hinahanap-hanap mo rin ako." Napasinghap ako nang dumapo ang kamay ni Tom sa bagay na yun. Gusto ko siyang pigilan, pero wala akong lakas upang gumalaw o magsalita man lang. Bigla akong nanghina. Hanggang sa napanganga na lang ako sa kapangahasan ni Tom. "Ma, anong nangyayari sa'yo?" Halos humiwalay ang kaluluwa niya nang biglang magsalita si Andrea. Saka lang niya na-realize na wala na si Tom sa kusina. "May problema na naman ba kayo ni Hans?" Tanong ni Andrea sa akin. "Wala anak. Ano bang problema ang pinagsasasabi mo? May naalala lang ako." Sabi ko na lang sa kanya. Nagpapasalamat na lang siya dahil iniba na ni Andrea ang usapan. Habang kumakain, mas lalo siyang nailang kay Tom. Kung kanina ay seryoso ito, ngayon ay nakangiti na ito at tila gumanda ang mood. Natapos ang araw na yon na si Tom lang ang nasa isip niya.
kahit pa si Andrea ang kausap niya. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang umalis na ang mag-asawa. Pero hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit may panghihinayang siyang nararamdaman. Alam niyang mali, ngunit hindi niya maitatanggi na muling nabuhay ni Tom ang diwa niya. Martes, 11:11 ng umaga. Hindi ko inaasahan na babalik si Tom at mag-isa lang ito. Tom, hindi ka pwede dito. Umalis ka na, please. Ngunit narinig niya ang mahinang tawa lang ni Tom. Rosana, wag kang ganyan. Alam ko namang gusto mong nandito ako. Uwi ka nito sa akin. Please, Rosana. Hayaan mo na akong makapasok. Hindi ako aalis dito kahit maabutan pa ako ng hands na yan. Medyo tumigas ang boses ni Tom para itong nagsiselos. Napailing ako. Nanginginig ang aking kamay dahil sa kaba. Nababaliw na ang lalaking to. Wala na akong nagawa kundi buksan ang pinto. Ano bang kailangan mo, Tom? Iritable kong tanong. Kahit sa totoo lang ay alam ko na ang pakay nito sa akin. Hindi nga ako nagkamali. Dahil pagkapasok nito, agad hinawakan ni Tom ang kamay ko at pinisil yun. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan dahil sa ginawa niya. Yumuko ako upang iwasan ang malagkit niyang titig sa akin. Ngunit hinawakan ni Tom ang aking baba at unti-unting itinaas ang aking muka. Kinilabutan ako nang maramdaman ang mainit nitong hininga sa aking muka. Gusto kong itulak si Tom, ngunit mas nakakalasing ang kilig na aking nararamdaman. Litong-lito ako sa kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit sa huli, mas nangibabaw ang pagkasabik ko sa kanya. Sa isang iglap, ikinawit ko na ang aking kamay sa leeg ni Tom at saka ko siya hinalikan. Nang mga sandaling yon, alam kong wala nang makakapigil sa maaaring mangyari sa amin. Hindi kami magkamayaw ni Tom kung ano ang dapat unahin. Siguro, dahil sa kabila ng katotohanang bawal ang ginagawa namin, matagal naming inasam na maulit ang sandaling to. Tuluyan na akong nakalimot. Si Hans, pati na ang aking anak ay nabaliwala na. Ang tanging nasa isip ko na lang ay walang iba kundi si Tom. Matapos ang walang katapusang kataksilan namin ni Tom, tuluyan na akong nahulog sa kumunoy ng pagkakasala at hindi ko na nagawang umahon pa. Bigo akong takasan ng hamon ng tukso. At bandang huli, mas tumindi lang ang damdamin namin ni Tom para sa isa't isa. Ngunit totoo pala na walang sikretong hindi nabubunyag. Isang araw, natuklasan ni Hans ang katotohanan tungkol sa relasyon namin ni Tom. Hindi ko inaasahan na uuwi ng maaga si Hans, kaya huling-huli niya kami habang naglalambingan at nagtatawanan sa mismong kusina ng kanyang bahay. Mga hayop, talagang pamamahay ko pa ang napili niyong babuyin. Galit na galit ito. Tom, please umalis ka na. Pakiusap niya kay Tom na sa tingin niya ay nagulat din sa bilis ng pangyayari. Habang hinaharang niya ang kanyang sarili dahil baka kung ano ang magawa dito ni Hans. Hanggang sa matauhan nito at tuluyan nang umalis. Sinubukan kong magpaliwanag kay Hans, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Wala na akong nagawa kundi ang tumahimik at tanggapin na lang ang mga duro at masasakit na salita na lumalabas sa bibig ni Hans. Sa sobrang galit ni Hans ay walang sabi-sabi itong umalis ng bahay. Naiwan akong nakatulala. Guilt at takot ang aking naramdaman. Dahil alam kong napakalaking kasalanan ng aking nagawa at sobra kong nasaktan si Hans. Lumipas ang mga araw, wala akong balita kay Hans. Sinubukan ko siyang tawagan at i-text, humingi ako ng tawad, ngunit nanatiling wala siyang paramdam. Isang gabi, biglang sumulpot si Hans sa bahay. Napakalamig ng kanyang ekspresyon. Umalis ka na sa pamamahay ko sa lalong madaling panahon. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Wika nito habang masamang nakatingin sa kanya.
Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko dahil sa sinabi ni Hans. Ngunit wala yon kumpara sa sakit na naramdaman ko nang malaman ng aking anak ang tungkol sa aking pagtataksil. Sa sobrang galit ni Hans sa akin, sinabi nito kay Andrea ang tungkol sa relasyon namin ni Tom. Nang makausap ko si Andrea, bakas sa mukha nito ang labis na sakit. Higit sa lahat ay pagkasuklam sa akin. Nanginginig ang boses nito habang pinapamukha sa akin ang napakalaking kasalanan na aking nagawa. Nakakadiri ka. Sa dami ng lalaki sa mundo, asawa ko pa ang pinatus mo. Magsama kayong dalawa. Paghinagpis nito. Sinubukan kong humingi ng tawad at magpaliwanag kay Andrea. Ngunit huli na. Ano nga bang paliwanag ang magbubura sa kasalanang ginawa niya? Hindi daw ito nakipag-usap sa kanya upang pakinggan ang paliwanag niya, kundi upang tapusin ang ugnayan nila bilang mag-ina. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit at naghahanda sa pag-alis, hindi ko maiwasang isipin kung para saan ang lahat ng aking ginawa. Sa kagustuhan na makaramdam ng pagmamahal o para sa tawag ng laman? Oo, sumaya nga ako. Pero panandalian lang yun. At ngayon ay panghabang buhay na pagdurusa ang kabayaran sa mga kasalanang nagawa ko. Sa aking pag-alis, nalaman ko na may mga kasalanan na masyadong malaki upang patawarin. Panahon na lang ang makakapagsabi kung may pag-asa pa ba na mapatawad ako ng aking anak.